Ako po si Leslie A. Hiron. Ako po si Muriel Donasco. Ako si Femela Denise Pachoro. At ako naman po si Lorraine N. Asis na nagbabalita sa MEB News. Ang lawa sa De La Salle University, Dasmariñas ay isang gawa ng tao na matatagpuan sa gitna ng campus. Makita niyo rito ang kagandahan ng aming campus kung saan nakikita natin ang isang lugar. Ito ay isang sikat na lugar para sa mga mag-aaral upang makapagpahinga, mag-aral at makihalubilo. Ito ang isang lugar kung saan tamasihin ang kagandahan ng kalikasan. Ito rin ay isang simbolo ng pangako ng universidad sa pagpapanatili ng kapaligiran. Ang lawa ay isang malawak na nakakapaligid sa ating mundo. Ito ang tahanan ng kapanipaniwalang mga organisms mula sa pinakamaliit at hanggang sa pinakamalaking uri ng species. Ngunit tayo ay hinaharap na matinding pagsubok kung hindi tayo kikilos, hindi masusuportahan ng karagatan ang lahat ng buhay na nakasalalay dito. Kasama na rin tayo. Ang SDG ay nananawagan sa atin na pangalagaan ang sustainability gamitin para sa karagatan, dagat at yamang dagat para sa pagpapanatiling pag-unlad. Nangangahulugan na ito ay kailangan nating maghanap ng mga paraan upang magamit ang karagatan nang hindi ito sinasaktan. Narito po tayo ngayon sa ilog ng Imos na pinagigitnaan ng Imos at Bacoor, Cavite. Nakikita natin sa panahon ngayon ang pag-iiba ng kulay ng mga ilog sa mga nagdaang taon at pagbaba at pagtaas ng level ng tubig. Dito nababase at nakikita ang pag-aalaga ng mga tao sa mga anyong tubig. Sa panahon ngayon, nakikita natin ang isa sa mga ilog dito sa Imos na napapalibutan ng basura at kung ano-ano pang bagay na nakapagbibigay polusyon. Sa ilog, isa dito ay ang mga langis na galing sa mga infrastruktura sa mga lugar sa Cavite. Dito natin nakikita na ang mga ginagawa ng mga tao ay nakakasira ng kalikasan. Ito na rin ay ang ibang tao na nakatira sa paligid na to ay walang disiplina o pag-aalaga sa anyong tubig o kalikasan. Ito ang nakakapagdulot na makasira sa mga lamang tubig katulad na lamang ng pagkapatay ng mga isda na maaari sanang nakatira dito. Ito din ang isa sa malaking epekto pag may bagyo ay bumabara ang mga basura o mga solidong dumi. Ito lamang ang isa sa mga epektong makakaapekto o makakasira sa mga anyong tubig. Ang Pilipinas ay tahanan ng magagandang dalampasigan at mga kamangha-manghang tanawin. Ngunit, ang polusyon sa tubig ay isang pangunahing issue sa kapaligiran ng ating bansa na nagdudulot ng pagkasira ng buhay sa tubig at kalusugan ng tao. Hindi na natin kailangan pang lumayo para makita ang issue na ito. Dito sa Cavite ay may iba't ibang anyong tubig na puno ng basura. Ang mga tao ay patuloy na nagtatapon ng kanilang mga basura sa tubig nang hindi iniisip kung paano ito nakakaapekto sa kapaligiran at sa ibang tao. Ngunit, ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito para sa atin? Paano ito nakakaapekto sa atin? Ang kontaminasyon ng pathogen sa iniinom na tubig ay maaaring humantong sa mga paglaganap ng sakit at mga issue sa kalusugan tulad ng Blue Baby Syndrome. Naiipon ng mga contaminant mula sa agricultural runoff sa mga pananim, produkto, hayop at lupa na nagdudulot ng malalang epekto sa kalusugan. Ang polusyon sa tubig ay isang issue na hindi gaano kadali solusyonan. Ngunit isa ito dapat natin tugunan. Sa pamamagitan ng pagtutulungan, mapoprotektahan natin ang ating mga mahalagang yamang tubig para sa mga susunod na henerasyon. Upang mabawasan, ang pakikipag-ugnayan sa edukasyon at komunidad ay isa sa mga posibleng solusyon. Mahalaga na magsagawa ng mga kumpanya ng kamalayan sa publiko upang turuan ng mga komunidad tungkol sa responsableng paggamit ng tubig at sa pagtatapon ng basura. Sa pamamagitan ng pagpalawak ng kaalaman sa kapaligiran, ang mga individual ay maaaring aktibong pag-ambag sa tamang pangangalaga ng ating mga tubig.
Kasama ito sa mga pagtataguyod ng wastong pagtatapon ng basura at ang paghihikayat sa mga gawain sa pang-araw-araw na buhay. Bukod pa dito, mahalagang palakasin ang mga regulasyon sa gawain ng pang-industriya at agrikultura upang mabawasan ang paglabas ng mga dumi sa mga tubig. Kami po ay nagbabalita sa MEB News. At muli, kami po ay nagbabalita sa MEB News. At muli, kami po ang nagbabalita sa MEB News. At muli, nagbabalita MEB News.